Ito ang pinakamagandang babae na nakita ko. Habang nag-aalala ka pa rin tungkol sa bayarin sa kwarto sa susunod na buwan hanggang sa maputol ang iyong buhok, si Kiyomiwa ay nasa isang bakanteng lugar sa nayon gamit ang mga pebbles upang magtayo ng isang sakahan. Dumaan sa buhay na gusto ng lahat. Ang buong proseso ay siya lamang ang nakumpleto. Hindi lamang mayroong pinalawak na kusina, mayroon ding maliit na nakaka-relax na hardin ng tsaa. Nilinis ang buong looban at napuno rin ng mga halamang ornamental ang hardin ng bulaklak. Kulungan ng manok, kulungan ng baboy, kulungan ng itik, lahat. Ang buong proseso ng konstruksyon ay labis na nakababahalang ngunit ang huling epekto ay nag-iwan sa lahat ng hindi inaasahan. After watching it, nagmulat talaga ng mata ko. Si Kiyomiwa ay 20 taong gulang ngayong taon. Ang lahat ng mga batang babae sa parehong edad dito ay kasal. Ang lahat ay abala sa paggawa ng bagong bahay. Ang gawa ng bagong bahay. Ang Kiyomiwa ay hindi gaanong mapagkumpitensya. Kung walang lalaking maasahan, kaya niya itong itayo. Upang makatipid ng pinakamaraming pera, pinili ni Kiyomiwa na hindi gumamit ng mga brick kundi gumamit ng graba ng ilog. Sa kabutihang palad, mayroon siyang tractor na madaling dalhin. Ang mga pebbles ang pangunahing materyales sa konstruksyon, kaya kumukuha si Kiyomiwa ng ilang sa isang pagkakataon, ngunit hindi ito nagkakahalaga ng anumang pera. Handa na ang lahat. Hindi sapat ang mga bato, kailangan mong pumunta sa ilog para kumuha ng buhangin sa ilog. Habang naghihintay na may handa ang lahat ng mga bagay na ito, nagsimulang magtayo si Kiyomiwa ng bagong bahay. Una, maghanda ng isang lugar sa magaspang na lupain kung saan itatayo ang bahay. Pagkatapos ay simulan ang paghuhukay ng pundasyon sa tamang lokasyon. Kahit sabihin nating kailangan nating magtipid, kailangan pa rin nating bumili ng semento. Pagkatapos hukayin ng pundasyon, gumamit ng buhangin ng ilog upang ihalo sa semento. Para sa tubig, gumamit ng kalapit na tubig sa ilog. Ibuhos ang mga natapong nilalaman ng pantay-pantay sa lupa, ay pantay lang ito at maaaring magsimula ang trabaho. Susunod, ang cart ay ang pinakamahusay na tool, kung hindi, ang paglipat ng bawat bato ng paisa-isa ay aabuti ng maraming oras. Takpan ang lupa sa isang base layer at ibuhos ang isang layer ng konkreto sa itaas. Paulit-ulit na ganyan, klase pagkatapos ng klase. Makakaasa si Kiyomiwa sa pakiramdam para ituwid ang pader. Pakiramdam para ituwid ang pader. Kapag pagod, umupo at uminom ng tubig at kumain ng prutas upang mapunan ng enerhiya. Hindi nagtagal ay naitayo ang pader na higit sa 1 metro ang taas. Kinuha ni Kiyomiwa ang isang gulong at ginamit ito sa paggawa ng bintana. Una, gumamit ng 2 piraso ng kawayan upang ayusin ito, pagkatapos ay sundin ang gulong at ipagpatuloy ang pagbuo nito sa paligid. Maghintay hanggang sa tama ang taas pagkatapos ay ilagay ang frame. Pagkatapos sukatin, gumamit ng mga tabla na gawa sa kahoy upang palamutihan ang pinto. Ang paggamit ng kawayan bilang isang suporta ay nagsisiguro na ang malaking pinto ay hindi magkakamali. Pagkatapos ayusin ang pinto, simulan ang pagbuo ng pader. Pagkatapos ayusin ang pinto, simulan ang pagbuo ng pader. Sa kabilang panig ng dingding ay may maliit na bintana, ginamit din ni Kiyomiwa ang sarili niyang materyales. Ibuhos ang semento ng direkta sa dingding. Ang dami ng buhangin na kailangan para magtayo ng silid ay higit pa sa inaakala. Walang pagpipilian si Kiyomiwa kundi ang magmaneho sa tabing ilog muli upang maghanap ng buhangin. Ang pader ay kailangang itayo pa. Habang naghihintay ng pinakamataas na marka, kinailangan ding ilipat ni Kiyomiwa ang lumang mesa para magamit bilang scaffolding. Pero mukhang okay naman ang taas kaya nagumpisa na siyang magtayo ng bubong. Si Kiyomiwa sa nayon ay hindi lamang ang pinakamagandang tao sa nayon kundi ang pinakamay kakayahan. Alam niya kung paano gawin ang anumang bagay. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi ko mahanap ang bagay. Napakabilis na natapos ang pader, ngayon kailangan lang nating bumagal at hintayin itong tumigas. Sa oras na ito, plano ni Kiyomiwa na ayusin ang lupa. Una, gamutin ang damo sa lupa para maging patag ang lupa. Gamitin ang iyong kamay para itulak ang cart para buhusan ng buhangin at ikalat ito ng pantay-pantay. Pagkatapos ay pumili ng ilang tila flat pebbles na may katulad na laki.
Ilagay ito ng pira-piraso sa lupa at gumamit ng semento upang punan ang mga puwang. Si Kiyumuwa ay nagtrabaho ng walang anumang kapabayaan. Wala pang kalahating araw, natapos ang loob ng bahay. Pagkatapos ng maraming araw ng paghihintay, ang pader ay solid na ngayon at maaari na naming simulan ang pagtatayo ng bubong. Si Kiyumuwa ay humiram ng lagare sa isang kapitbahay at maaari na naming simulan ang pagtatayo ng bubong. Si Kiyumuwa ay humiram ng lagare sa isang kapitbahay. Pumunta sa bahay ng kapitbahay at pumili ng ilang puno na mukhang angkop. Gumamit ng tool upang putulin ang labis na mga sanga, putulin ang mga ito at alisin ang mga piraso ng puno. Dalhin ang puno ng kahoy sa bahay at maghanda upang itayo ang bubong, butas ang mga butas na naiwan noon. Isa sa gitna, isa sa magkabilang gilid. Dahil gusto niyang manatili dito ng mahabang panahon, pinili ni Kiyumuwa na bumili ng mga solidong bricks sa isang maginhawang palengke para bumili ng ilang semento. Dahil sa hinaharap, maraming lugar ang kailangang gumamit ng semento. Sa oras na ito, bumubuhos ang ulan. Mabilis na pina-address ni Kiyumuwa ang tractor. Hindi alam ng panahon na ito kung kailan uulan. Nang walang pahinga, kailangang gumamit ng semento. Sa oras na ito, bumubuhos ang ulan. Mabilis na pina-address ni Kiyumuwa ang tractor. Hindi alam ng panahon na ito kung kailan uulan. Nang walang pahinga, nakauwi lang ako at nagsimulang maglagay ng tiles. Ang pag-install ng mga pre-purchase na tile ay mas maginhawa rin. Kaya lang, gumamit ng mga pako upang ayusin ang bawat isa at ilagay ito sa mga rafters. Siyempre, para maiwasan ang pagtagas ng tubig, nagdagdag si Kiyumuwa ng isang layer sa ibaba ng bawat layer ng bubong. Pagkatapos idagdag ang sombrero sa bubong, ito ay itinuturing na kompleto. Ngayon ang pangunahing bahay ay natapos. Sa hangganan ng kagubatan, mayroon ding isang piraso ng bakanteng lupain. Balak ni Kiyumuwa na gawing normal na lugar ng pahingahan ang lugar na ito. Linisin muna ang mga damo at pagkatapos ay simulan ang paghuhukay ng pundasyon na gawing normal na lugar ng pahingahan ang lugar na ito. Linisin muna ang mga damo at pagkatapos ay simulan ang paghuhukay ng pundasyon. Siguraduhing panatilihin ang antas ng lupa. Mayroon ding ruler para matukoy ang posisyon para idikit ang kawayan sa lupa para gawing tulos at pagkatapos ay paghaluin ng mabuti ang semento at buhangin. Magmaneho ng mga pusta ng pundasyon sa paligid ng puno ng kawayan. Kapag ito ay tungkol sa 1 metro 5 metro ito ay posible. Ang natitirang mga pader ay kapareho ng dati, gamit ang mga cobblestone na binuo ng patong-patong. Ang panahon sa huling bahagi ng tag-araw at unang bahagi ng taglagas ay medyo mainit, si Kiyumuwa ay makapagpahinga lamang. Nagpatuloy sa pagkain ng damo ang katabi niyang kalabaw. Ang pagbuo ng isang lugar upang magpatuloy sa pag-araw at unang bahagi ng taglagas ay medyo mainit, si Kiyumuwa ay makapagpahinga lamang. Nagpatuloy sa pagkain ng damo ang katabi niyang kalabaw. Ang pagbuo ng isang lugar upang magpatuloy sa pagre-relax at paglilibang ay hindi kailangang isara. Hindi rin kailangang masyadong mataas ang pader. Sa makatuwid, ang mga hugis brilyante na bintana ay napakalapit din sa lupa. Ang pader ay itinayo hanggang kalahating tao ang taas bago ito tumigil. Hindi kulang sa mesa at upuan ang lugar na pahingahan. Si Kiyumuwa sa gitna ay gumuhit ng bilog. Pagkatapos ay gumamit pa rin ng graba at semento sa paggawa ng mesa. Nang magsimula na ang trabaho, hindi na napigilan ni Kiyumuwa. Maginhawa, ang lupa ay ginagamot din sa parehong paraan tulad ng pangunahing sahig ng bahay. Iwanan ng graba at pagkatapos ay ibuhos ang semento upang punan ang walang laman. Dahil mas comfortable at perpekto itong gamitin, sadyang bumili si Kiyumuwa ng ilang piraso ng ceramic tiles na pinutol sa mga bilog. Ito rin ay napakamaginhawang gamitin bilang ibabaw ng mesa at upuan. Lagyan ng semento ang mesa pagkatapos ay ilagay ng diretso ang ibabaw ng mesa. Ngunit ang paraan ng paggawa ng upuan ay hindi nagpapahirap sa matalinong si Kiyumuwa. Ginamit niya ang balde ng tubig bilang upuan. Ibuhos mo lang ang konkreto sa kabaligtarin at hintay ang tumigas ng kaunti bago mo matanggal. Pagkatapos ay gawin ang susunod na upuan. Kaya lang, gumawa kami ng ilang upuan na parang inukit na modelo. Panghuli, tulad ng pagdikit ng mesa, ikabit ang hiwa na bilog na bato. Ngayon ang lugar na ito ay ang perpektong bakasyon. Kailangan mong kainin ang bawat kagat at gawin ito ng sunod-sunod. Kulang pa yata ng kusina ang lugar na at gawin ito ng sunod-sunod. Kulang pa yata ng kusina ang lugar na ito.
Si Kiyomuwa ay hindi ugali na gumamit ng clay kitchen ngunit sa halip ay direktang nagtayo ng kusina. Ang pangunahing lokasyon ay nasa kabilang bahagi ng pangunahing bahay. Naguhukay siya ng mga pundasyon upang ilipat ang mga materyales. Ang paraan ng pagtatayo ay kapareho ng dati. Walang iba pang mga bagay, ngunit graba ay hanggat gusto mo. Una, ayusin ang dalawang haligi ng pundasyon. Hindi rin kailangang masyadong mataas ang taas. Tapos yung pader. Dahil hindi na ito masyadong katulad ng nauna, ginagamit na ngayon ni Kiyomuwa ang haligi ng semento na ibinuhos noon. Pagkatapos ayusin ang posisyon, kailangan mo pa rin gumamit ng mga pebbles at semento upang ayusin ito sa magkabilang panig. Ang walang tigil na pagtatrabaho ay nagpapagod kay Kiyomuwa at kinailangan niyang umupo para magpahinga at uminom ng tsaa. Pagkatapos ay magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang gitna ng ikalawang palapag ay itinayo pa rin sa mga haligi ng semento. Ang iba pang bahagi ng lugar ay gawa sa cobblestones. Hindi rin kailangang masyadong mataas ang mga pader dito. Ngayon simulan ang pagbuo ng furry place. Gumamit ng panulat upang gumuhit ng dalawang bilog pagkatapos ay palibutan ang bilog na ito at itayo ang bawat palapag. Kailangang mas makapal pa ang labas ng kalan. Sa parehong oras, itaas ang haligi sa magkabilang panig ng naangkop at maghintay hanggang ang taas ay halos pantay. Inilagay ni Kiyomuwa ang steel bar sa ibabaw ng bato at pagkatapos ay nagsimulang magtayo. Sabay taas din ang pader sa labas. Mag-iwan lang ng U-shape sa gitna. Dito matatagpuan ang chimenea. Gumagamit din ng Kiyomuwa chimney ng mga lokal na materyales. Maghanap ng inabandunang poste ng kuryente at isaksak ito ng diretso sa base ng istasyon. Bagaman ang ideyang ito ay napakabago, ang pagtingin sa disenyong ito ay ginagawa pa rin ng mga tao na mag-isip ng ilang sandali. Natatakot ako na kahit na pumasok ang kalaban, kailangan silang barilin ng 2 beses bago umalis. Ang lupa sa lugar kung saan ka nagluluto at kumakain ay hindi maaaring iwanang magulo, kaya hindi gumagamit si Kiyomuwa ng basura, inilalagay niya ang lahat ng semento. Si Kiyomuwa ay tunay na Kiyomuwa. Ang paggawa nito ay talagang hindi masama. Ang mga tool na ginamit ay napakahusay din, na ginagawang kahit ang mga bihasang tao ay nagbibigay sa kanya ng isang tulad. Hindi masasabing maganda, perfect lang. Ngayon ang bubong sa magkabilang panig ay nawawala. Kunin ang lag-ari at tumama sa kalsada. Si Kiyomuwa minsan ay nagpapahalaga sa sarili. Nawala siya habang humihila ng puno. Sa huli, pinili ko pa ring magkompromiso at i-cut ito sa hapagkainan. Matapos maibalik ang puno, harapin muna sila. Hintay ang matapos ang bula bago simulan ang pagtatayo. Pagkatapos ayusin ang magkabilang gilid ng kwarto, maglagay ng ilang snakeheads at tapos ka na. Dahil ang lugar ng baniling tile ay sapat na malaki at nangangailangan lamang ng sapat na puwersa upang suportahan ang timbang nito, ang paraan upang lumikha ng bubong sa kusina ay pareho. Mukhang may plano na si Kiyomuwa. Ang mga tadyang ng pangunahing bahay ay inayos sa isang hugis yun na sinag na kailangan lamang i-install. Ngayon simulan ang pagproseso ng mga tile sa bubong. May ilang lugar na kailangang putulin at ito rin ang pinakaayaw ni Kiyomuwa. Pagkaraan ng ilang sandali ng paggupit, napakabilis ko pa rin itong naputol. Sa tunog ng pambumugbog ni Kiyomuwa, mabilis na nawala ang banyo at kusina. Ngayon ay nasa hugis na ang bagong bahay na ito, isang pinto na lang ang kulang. Para kay Kiyomuwa, maliit na bagay lang ito. Matapos makumpleto ang mga sukat, isang pinto ay mabilis na ginawa. Totoo na kung hindi ka karpintero, hindi ka magaling. Kapag tapos na, ang pag-install ay mas madali. Una, ay install ang mga bisagra na binili sa merkado. Ngayon ang bahay ay karaniwang kompleto. Maingat na nilinis ni Kiyomuwa ang silid. Pagkatapos ay lumabas upang kumuha ng panggatong para gumawa ng apoy para uminit. Magsalok ng isang garapon ng tubig. Pagkatapos para gumawa ng apoy para uminit. Magsalok ng isang garapon ng tubig. Pagkatapos kumukulo, ibuhos ang iyong sarili ng isang palayok ng tubig. Pagkatapos ng maikling pahinga, oras na para lumabas. Nakita ko na lang si Kiyomuwa na may hawak na basket sa labas at may pinupulot. Ano ba talaga ito? Kung may nakakaalam, maaari ka bang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin? Pwede mo bang sabihin sa akin kung nagkataon lang o hindi sa tamang panahon na may mga alimango?
Aksidenteng nakita si Kiyomiwa habang naghuhugas ng mga gulay. Ang magandang bagay na ito syempre ay hindi maaaring balewalain. Ang buong puno ng pamilya ni Kiyomiwa ay direktang inilipat sa pamilya ng alimango. Napakabilis niyang nakapulot ng maraming alimango. Walang galang ding tinakpan ni Kiyomiwa ang palayok, nagdagdag ng pampalasa, at inilagay ang palayok sa nilagang. Napakainit ang palayok, nagdagdag ng pampalasa, at inilagay ang palayok sa nilagang. Napakainit ng alimango kaya namula ang buong katawan. Pagkatapos ay ilagay ang alimango sa kaldero at magluto ng ilang ligaw na gulay. Kapag madilim na, makakain ka na ng masarap na pagkain. Ang isang mesa na puno ng pagkain at si Kiyomiwa lamang ay hindi maaaring magreklamo ng labis. Direktang gumawa ng dining scene. Siyempre, may natira pa ang aso sa huli. Sabi ko kasi sa punong nayon, may kuryente sa lugar na ito. Walang problema ang pananatili ni Kiyomiwa dito ng magdamag. Ngayon si Kiyomiwa ay nagsimulang gumawa ng ilang side work. Hindi kalayuan sa bahay, naghahanda siyang muli na maglatag ng pundasyon. Ang pagkakaroon ng nakaraang karanasan, ang pag-aayos ng mga pader sa Kiyomiwa ang pag-aayos ng mga pader sa Kiyomiwa ay hindi na mahirap. Naging maayos ang lahat. Ang tanging bagay na dapat isipin ay ang kabuuang istruktura at hugis ng bahay. Siyempre, minsan malakas ang ulan. Kapag huminto ang ulan, patuloy ang konstruksyon. Ang pangunahing pagkakaiba ay mayroong ilang mga butas sa dingding kasama ang isang malaking disenyo ng pinto. Ang lugar na ito ay planong gamitin ni Kiyomiwa para mag-alaga ng baboy. Kaya maliban sa 4 na haligi, ang iba pang mga pader ay hindi kailangang masyadong mataas. Para mas maginhawang mamuhay ang pangalawang kapatid, kailangan pa ring sementado ang sahig. At ang hukay ng pataba sa likod ng kulungan ng baboy, syempre, kailangan ding kumpletuhin ng semento. Ngayon ay maaari nating gawin ang tuktok ng bahay. Ang pagbili pa rin ng mga brick ay maginhawa at mabilis. Pigpen na may ventilasyon sa 4 na gilid. Maaari mong palaging tamasahin ang kapaligiran. Dati, nauubusan ako ng pera dahil sa pagbili ng mga materyales. Kaya't kahit na bumili si Kiyomiwa ng baboy, ito ay halos hindi sapat. Kaya plano niyang kumita ng dagdag na pera. Kumuha siya ng kutsilyo sa labas para putulin ang ilang patpat na kawayan at itinali ang mga ito sa kainiuwi. Ang ilog ay napakayaman sa mga hayop. Ang ganitong mga likas na bagay ay madaling ibenta sa merkado. Plano ni Kiyomiwa na gumawa ng ilang hawla ng pangingisda na kawayan. Si Kiyomiwa ay talagang marunong gumawa ng kahit ano. Medyo formal din ang trabaho niya bilang hunter. Ang bihasang pagkakagawa ay tila hindi mas mababa kaysa sa isang profesional. Hindi pa ako tapos manligaw, tapos na siya sa paggawa ng bamboo basket. Tapos yung pangalawa. Matapos maging handa ang bamboo basket, ginawa ni Kiyomiwa ang organ sa loob nito at sinubukan ito. Sa sobrang sarap ng pakiramdam, inilagay ko ang paint sa tubo ng kawayan. Kunin ang mga insekto at lumabas. Matapos makahanap ng isang makatwirang lokasyon sa tabing ilog. Ang magkabilang panig ng ilog ay hinaranggan ng mga bato at ugat ng damo, na naiwan lamang sa gitnang posisyon. Inilagay niya ang basket ng kawayan dito at inayos ito sa gitna gamit ang isang bato upang matimbang ito. Matapos tapusin ang trabaho, huwag kalimutang humanap ng ilang sanga ng puno upang takpan ito. Pigilan ng iba na kunin ito. Ang natitirang 2 kulungan ng kawayan ay inilalagay sa isang lugar kung saan mas mabagal ang daloy ng tubig. Pagkatapos mag-compact, takpan ng mga sanga ng puno. Kaya lang, maghintay hanggang sa susunod na umaga kapag lumabas si Kiyomiwa para mag-ani. Ang mga resulta ay kamangha-manghang. Lahat ng 3 hawla ay may mga ani. Bilisan mo iuwi mo. Sa loob ay maraming isda. Hindi na antala ni Kiyomiwa ang pagdala sa kanila sa palengke. Oo naman, mabilis nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Hindi ko akalain na maraming tao ang gustong kumain nito. Sa isang kisap mata, naubos na, pero hindi ko alam kung magkano ang nabili. Sa pag-uwi, dumaan kami sa Kiyomiwa Pig Farm at nagdala ng 2 baboy pauwi. Ilagay ito sa isang basket, ngayon kailangan mong umuwi ng mabilis at ilagay ang mga ito sa hawla.
Matapos dalhin ang baboy sa bagong bahay, inilagay ni Kiyomuwa ang panel ng pinto. Nagbulungan din ang dalawang bata para masanay sa bagong kapaligiran na ito. Hindi rin ito pinabayaan ni Kiyomuwa. Ang unang bagay pagkatapos umuwi ay ang dalawang maliliit na baboy ang magluto ng kanilang unang pagkain. Ang ganitong paraan ng pagkain ay talagang katulad ng iba. Umiiral na ang kulungan ng baboy, susunod na plano ni Kiyomuwa na magtayo ng kulungan ng manok. Sa totoo lang, hindi kailangang masyadong malaki ang lugar ng manukan. Naghukay siya ng pentagonal line. Pagkatapos ay naroon ang cycle na pinakapamilyar niya. Ngayon ang wall folding ay mas pamilyar. Actually, hindi naman kailangan ng malaking pinto, mag-iwan lang ng butas sa ilalim para makapasok at makalabas ang mga manok. Kaya lang ngayon wala na masyadong bato. Walang nagustuhan si Kiyomuwa. Kaya ko lang imaneho ang tractor sa tabing ilog para humanap ng isa pang punong sasakyan. Dahil wala siyang balak na huminto pagkatapos itayo ito. Walang masasabi tungkol sa mga susunod na kumpletong sangkap. Hanggang sa halos magkasing tangkad na ito ng tao. Tumigil lang si Kiyomuwa at nagsimulang maghanda upang isara ang takip at palamutihan ang loob. Pangunahing isang poste ng suporta at ilang kawayan. Maglagay ng haligi sa gitna ng manukan at isecure ito ng semento. Ang apat na gilid ay napapaligiran ng kawayan, at ang kisame ay gawa rin sa kawayan. Dahil manok siya, wala siyang balak magpagawa ng mga brick. Pagkatapos ayusin gamit ang mga pako, simulan ng paggamit ng mga piraso ng kawayan upang ihabi ang frame ng kisame na tinatali ang mga ito gamit ang bakal na wire. Ang bubong ni Kiyomuwa ay pumipili ng mga dahon ng palma. Ang dahon ng palma. Ang ganitong uri ng dahon ay isang likas na takip ng ulan. Ayusin mo na lang ng ilang patong, kahit gaano pa kalakas ang ulan, kakayanin. Ang bawat layer ay nakaayos sa pagkakasunod-sunod. Matapos ayusin ang huling dahon, sinimulan ni Kiyomuwa na ayusin ito. Tiyak na gagawin itong maganda hanggat maaari. Simula nang magkaroon ng dalawang baboy. Araw-araw, ang una niyang ginagawa pagkagising niya ay ang pagpapakain sa kanila. Dumating ang taglagas, hinog na ang palay sa bukid. Ito ay isang abalang oras para sa mga magsasaka. Si Kiyomuwa ay isang babaeng may mainit na puso. Kung ang isang pamilya ay masyadong abala, siya ay aktibong pupunta sa mga bukirin upang tumulong sa pag-aani ng palay. Makikita na hindi ito ginawa ni Kiyomuwa para magpakitang gilas. Ang mahusay na paggalaw ay nagpapakita na madalas niyang ginagawa ito. Bagamat bibigyan din siya ng kasero ng bayad pagkatapos ng trabaho. Lahat sila ay galing sa iisang village. Karaniwan, hindi namin kinakalkula kung magkano o gaano kaliit. Mas mahalaga ang pagtulong kaysa kumita ng pera. Pagkatapos ng pag-aani, kailangan mo pa itong iuwi. Natatakot ako na maraming kabataan ngayon ang hindi rin makayanan. Hindi mo magagawa ang kalahati ng iyong ginagawa. Pagkatapos noon, kailangan kong tumulong sa pagdiit ng palay. Ang isang araw ng pisikal na aktibidad ay parehong nakakapagod at kasiya siya. Ngayon kailangan din niyang palamutihan ang manukan. Plano niyang gumawa ng 2 story structure sa loob. Sa ganitong paraan, hindi ka lang makakapag-alaga ng mas maraming manok. Kawayan pa rin ang ginamit na materyales. Para makaiwas sa mga manok na baka tumakas. Kailangan pang takpan ng kawayan ng tuktok, total nakakalipad ang manok. Sa wakas, gumamit si Kiyomuwa ng isang piraso ng kawayan para gumawa ng mga pinto sa una at ikalawang palapag. Kapag natapos na ang manukan, syempre kailangan mong bumili ng ilang manok. Sa isang paglalakbay sa palengke, si Kiyomuwa ay nagdala ng 10 manok. May mga lalaki, may mga babae, may malaki at may maliit. Lalong naging mataong ang maliit na bakuran. Pero may putik pa rin sa harap ng bahay na parang hindi naman tama. Nagpasya si Kiyomuwa na magbuhos ng semento sa lugar sa harap ng bahay. Mula sa lugar ng libangan hanggang sa kusina, gumamit ng asarol upang maghukay ng mga ugat ng damo. Subukang gawing patag. Bahagyang mas mababa ang lugar sa tabi ng kusina para gawing hagdan. Pagkatapos ay gumamit ng kahoy na tabla upang eye level ito. Ikalat ang isang layer ng buhangin ng ilog sa itaas. Salain ang malalaking bato. Susunod, ibuhos ang semento. Hindi maliit ang lugar na ito. Kahit na alam mo kung paano gawin ito tulad ni Kiyomuwa, kailangan mo pa rin gawin ito buong araw. Sa wakas, marami pa ring semento na hindi masasayang.
Pumili sa pagitan ng manukan at ng baboy, ang lugar na ito ay perpekto para sa pagpapakain ng mga manok. Ang gawaing hindi pa nagagawa ay sapat na maliit para sa isang maliit na ospital na walang rehas. Ang nakapalibot na sahig na semento ay natapos na. Sinimulan ni Kiyomiwa ang paggawa ng rehas. Gumagamit pa rin ng cobblestone. Ang mga libreng sangkap ay mahusay din. Para sa isang taong kasing husay mo ngayon. Ang rehas ay hindi sapat upang masiyahan siya. Kailangang gumawa ng ilang paghubog. Anumang bagay na makapagpapaganda sa estilo ng bakuran na ito ay isang bagay na hindi niya pinalampas. Maglagay ng ilang gulong sa ibabaw at ang pakiramdam na iyon ay naroroon kaagad. Yung feeling na parang nandun. Ngayon ang mga manok at bik ay sanay na sa lugar na ito at malayang makakalabas at makaalis. Patuloy na nagtatrabaho si Kiyomiwa. Natapos na ang gayong mahabang rehas. Ang dami ng trabaho ay hindi bababa sa pagtatayo ng bahay na pananahi, ngunit mayroon pa ring sapat na mga bato. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng mga sangkap. Nagtrabaho mula madaling araw hanggang huli at sa wakas ay halos tapos na. Ang mainit na panahon ay nagpapahinga na lang si Kiyomiwa. Pagkatapos maglagay ng ilan sa pinakamalalaking bato. Sa wakas natapos. Habang maaga pa ang oras, hindi nagpapahinga si Kiyomiwa. Gusto pa niyang lantian ang kanyang maliit na bakuran. Gumawa ng isang malaking hardin ng bulaklak sa harap ng rehas. Una, maghukay ng butas ayon sa preset na posisyon at alisin ang orihinal na damo. Ang mga gilid ay gawa pa rin sa cobblestone at semento. Ang mga kama ng bulaklak ay hindi nangangailangan ng matataas na bakod. Pinili rin ni Kiyomiwa ang mga bato na may kakaibang hugis. Si Kiyomiwa ay abala sa isang tabi. Kumain ang 2 baboy at nabusog. Tumingin sa flower bed na inihanda. Una, hukayin ang lupa. Tapos yung kabilang side. Ang pamamaraan ay pareho, gamit ang graba upang gawin ito. Sa loob ay ang dating hinukay na lupa. Naghihintay hanggang sa matapos ang trabaho, dinala ni Kiyomiwa ang lahat ng uri ng halaman at bulaklak mula sa palengke. Ikalat muna ang isang layer ng masustansyang lupa. Pagkatapos ay ipasok silang lahat. Hindi na kailangang sabihin, ang mga bulaklak ay may mga pistil. Ang estilo ng bakuran ay itinaas sa isang bagong antas. Si Kiyomiwa ay talagang isang batang babae na hindi makatagal sa libreng oras. Iniisip sa puso ko, kung may baboy at manok, bakit walang pato? Kaya nagsimula siyang magtayo ng kulungan ng itik. Ginagamit pa rin ang parehong pamilyar na pamamaraan, ang bubong ay pawid din na may mga dahon ng palma. Hintayin na mailipat ang mga pato. Ngayon ang natatanging bakuran na ito ay natapos na. Si Kiyomiwa ay umaasa din sa kanyang mahusay na mga kasanayan. Dumaan sa buhay na nais ng lahat, kung hindi sapat ang oras. Batay lamang sa lugar ng open space na ito. Duda ako na makakagawa siya ng isang maliit na nayon. Okay, dito nagtatapos ang video ngayong araw. Magagawa ba iyon ni Kiyomiwa? Sino man sa inyo ang may gusto sa kanya?